ay isang estratehiya na pandilin lang sa mga kalaban, katulad ng mga spy, para hindi malaman ng mga impormasyon at para hindi makuha mga importante mga impormasyon tsaka mga files na pwede nilang kunin or mga yun ang kinukuha nila at saka yung mga pag-access. Next is secretly discipline. Ang secretly discipline is referred to a set of rules or practices designed to protect the sensitive or classified information from unauthorized access or disclosure. It's commonly applied in military, government, and corporate environment where confidentiality is crucial. Secretly discipline includes the principles like need to know the basic compartmentalization, secure communication protocols, and strict control over the documents handling and storage. Sabi dito, secretly discipline ay isang disiplina na isinasagawa ng lihim na pagpaparusa o pagkontrol. Kasi kinakailangan kung sino hindi mga nagsumunod sa batas ay pwede nilang paruta ng mga parusa, katulad ng mga pwede nilang suspension or ano pa mga multa na pwede nilang gawin. Next is document security. Document security is the protection of important or sensitive documents from being accessed, changed, stolen, or destroyed by unauthorized people. Involved using tools and practices like the passwords, locks, storage or encryption, or to keep the information safe or only accessible to those who are permitted. Sabi dito, ang document security ay pagprotekta sa mga dokumento mula sa mga hindi unauthorized tao at pag-access sa pagpapaganap o pagkopya sa mga impormasyon na pwede magdulot ng mga gulo or mga fake news. Next is camouflage concealment. Ang camouflage concealment ay isang estratehiya na para hindi makita ng mga kalaban. Kasi ang camouflage concealment ay para hindi tayo makita ng kalaban, kasi pag nakita tayo pwede rin tayong hulihin. Ito isang strategy na para hindi tayo makita na nagsusuot ng mga nasa paligid natin, katulad ng mga damo o mga putik or ano pa mga nasa paligid natin. Okay, next is military censorship. Military censorship, ito ay pagkontrol sa matinding seguridad para sa important na impormasyon, plans, and bagong armas. Parang sinabi ko kanina sa isa kong explain ko kanina. Next is counter reconnaissance. Ito ang counter reconnaissance is a set of action taken to prevent enemies from gathering information about the friendly forces. This involve detecting, disrupting, or devising enemies' reconnaissance effort to protect sensitive location, movements, and plans by limit the enemy knowledge. And counter reconnaissance help maintain elements of surprise and enhances operational system. So dito ang counter reconnaissance ay pagpigil sa mga sirain ng mga para sirain ng mga
tao, may mga kinakapi nila or ang counter recognize ay piniprevent natin na mga mapagmanchag ng mga tao, especially mga espiya or ano pa mang umano sa gobyerno na nagmamatiyag at mga nagmamanman na naghahanap na ng tempo na pwede nilang pasukin tayo ano pa mang ano natin. Kaya kinakailangan natin mag-ingat at saka kinakailangan natin din na mapanuri sa paligid natin para hindi tayo masundan o ano pa mang pwede na nilang gawin at saka kinakailangan na limit lang ang mga impormasyon na sinasabi natin. Next is detection measure. A detection measure is a method or tools or use to identify and observe the potential threats on unauthorized activity to ensure security. It is held as spotting risk, early enable a timely responses to harm, prevent or breaches. Example include the security cameras, alarms, and the network monitoring system. Ibig sabihin nito ang detection measure ay tinitiyak at pag-prevent ng mga kaguluhan o mga threats para maganda tayo sa mga ganong bagay. Next is personal security investigation. Ang personal means na is in any investigation required for the purpose of determine the liability or any military, civilian or government contractor personnel to access the classified information. Sabi dito, ang detection measure ay measure natin ay yung personal security ay pagproseso o pagsusuri sa pagsisiyasa sa mga tao na kinakailangan natin natin siguraduhin natin na mga tao na kailangan ko sa parang dito sa detection measure parang gano'n lang din nga nila. Same lang sila sa ito ang pagkakaiba lang at kinakailangan natin suriin ang mga documents nila or ano pa mga identities na pwedeng natin suriin. Document security parang kanina pero magkaiba lang. Layunin nito ang pigilan mga hindi autorisado o pag-access, pagbabago ang pagkalat ng mga sensitive mga documents. Okay, next is the password and countersign. Ang password countersign ay isang uri ng seguridad na para mapigilan ang mga taong hindi kilala o mga unauthorized sa tao. Kaya kailangan natin na maglagay ng mga password para mapaghandaan at saka may mga para sa seguridad natin para hindi tayo mapasok or hindi makuha mga importante information at saka mga plano. Okay, next is recognize. Recognize ay isang pagmamatsyag na isang tactics or method na kinakailangan natin kailangan natin na maging mapanuri tayo at saka mapagmatsyag tayo para hindi tayo para makuha natin mga mahalagang impormasyon at saka mga kinakailangan natin at saka para tayo sa mission complete natin panalo natin ang mission or matapos natin ang mission. Next is deception measure o ISO. Deception measure is ang isang karaniwang tumutukoy ang recognize or intelligence surveillance or the undercover, isang disiplina na operasyon na larangan ng seguridad at
masusubing kinakailangan natin dito. Yon ang sinasabi niya ay isang yung kinakailangan natin ay kailangan natin tayo, kinakailangan natin ng ito ay isang estratehiya or isang strategy na ginagamit para ito ay lilangyan ng mga kalaban or mga target. Yun ang discussion measure. Next is reso. Ang reso ay is a clever trick or strategy intended to devise someone of offense to gain an advantage or achieve a specific goals. Ruses are designed to mislead and manipulate by creating false impression or diverting attention from the truth. In military security context, rules may involve tactics and mislead an enemy about the troops' movements and location or intention. Ang reso ay karaniwang tumutukoy sa recognize, surveillance, or undercover. Ito ay isang disiplinang operasyon o larangan ng seguridad at masiguridad natin na mga informasyon or mga balita natin ay ma-secure natin. Next is dodge. Ang dodge ay misdirect or misdirect information or misinformation ay nagdalayan nilangin ang mga kalaban upang magpanatili ng pagpasya at maging or tactical na kalaman sa mga plano. Kailangan natin na hinangin ang mga kalaban at maiwasan ang mga pinaplano para maano natin yan. Or ang dodge ay isang pag-iwas o pagkilos na naglalayong tumis at makaiwas ng isang bagay na mapangali o pag-atake. Yan ang dodge na okay. Thanks for watching and thank you for all, and thank you for my report. Bye.